mga kababayan, ma'am sir, or good afternoon na. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is June 9, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Sheraton Manila Hotel sa may Sheraton Manila. Dito yan sa may Andrews Avenue, corner ng Jokno, ay Barangay 183 Pasay, at dadalhin po natin sa may Chipico Avenue Extension sa Marial, Calamba City, Calamba, Laguna po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya munti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya unti para nakuha na po natin sila. Okay po. Hello, good afternoon po. Continue straight at the first traffic light. Then, in 700 meters, merge left. Grabe no, ang saludo sa mga ating modern day hero sa ating mga guro ever since talaga saludo talaga. Wala namang kasi sweldo yan pero yan po yung kanilang calling. Pag naging guro ka talaga minsan yan mahal mo ang mga estudyante mo. Dahil yung mga ganyan po mga masasweldo mo na ayos lang po. And you are a teacher, di ba? Before part-time. Ilang taon ka naging professor part-time? Talaga? Professor ka? In 200 meters, merge left onto NAIA Expressway. Okay, magpamano po muna ako sa aking partner dito. Okay, kailangan ko pala yun. Grabe talaga. Wala lang. Pero hindi ba nawala si Charo? Very fresh, partner. Mga pamilya, magbibigay na sa una kami sa ilang mga kung kayo po yung mga katanungan sa Alpha programa, nandito po ang aking tito, Attorney Noel. Sagutin ang ilan po sa inyong mga Head southeast on Andrews Avenue. Then in 60 meters, go straight onto Salesview. Continue straight. In 90 meters, look right at the field onto Salesview. Continue for 700
slight right onto South Luzon Expressway towards Berg. Continue straight at the first traffic light. Then, in 300 meters, make a slight right. In 200 meters, make a slight right. Then in 100 meters, take the ramp on the left. In 100 meters, make a slight right. In 70 meters, take the ramp on the left. Then in 100 meters, merge left. In 100 meters, merge left onto South Luzon Expressway. Keep left and continue straight, then keep right at the loop onto South Luzon Expressway. Keep right at the loop onto South Luzon Expressway. Continue on South Luzon Expressway for 38 kilometers. Mabalibot ang bahay ng Ina del Prado para sagutin po ang inyong mga katanungan. May magandang ano dito, sinabi si Architect Marvin Riaban. Isang issue ba ang substandard ng public buildings at hindi pagsunod sa building code? Public schools should withstand magnitude earthquake. Well, of course, kasama yun talaga dapat, no? Yung Japan na lang, for one, nakita po talagang architecture, design ng mga bahay at buildings, hindi yung, parang kasama, only spring sa baba, Oo, parang go with the flow yung kasi marami silang pintor doon, kaya maganda pag-aralan na nila. And correct me if I'm wrong, I think we have buildings like that here, lalo na sa Metro Manila. Meron ang design partner, may spring lang sa baba, that would follow. Pero ako naalala, Barbie, papunta rito, meron na pumasok na, ayun, pasok mo na natin dito. Kasi, ilang natin, May question lang po siya. Hello po, Kasi, sir. magandang hapon po, welcome to the Garden. Kaya po, Ang tanong ko lang ako kung reliable pa rin sa mga bayaran kung namatay na yung may-ari ng business. okay, ang business po ba niya ay single proprietor? O ito po ba ay incorporated? Ano po yung kanyang single proprietor? Sa mga palad po, kapag tayo ay single proprietor, yung ating po, kumbaga pwedeng habulin po ng creditors, yung mga utang, na kahit po yung ating personal funds. Yung tao na namatay, wala na po siyang kahit anong pananagutan, pero yung iniwan po niya ng mga ari-arian, bukod dun sa kanyang business po, at yung kanyang personal funds, yung kanyang pondo na hindi naman niya nilaan para sa kanyang business, ay pwede po habulin ng kanyang mga creditors. Kasi nga po, sa ating pong batas, yung pag namatay po ang isang tao, wala na siyang pananagutan, wala nang civil liability, pero yung kanyang civil liability or yung kanyang mga utang ay mamanahin ng kanyang estate. Yung estate po yung kalipunan ng nag-ari-arian. Pwede pong habulin yun ng kanyang mga creditors. Pero ang pinagpupo na lang po nila sa business permit at sa PIR. At lalo na po yung BIR, kasi po yung BIR ay utang po yan sa gobyerno, buwis po. Talagang yung gobyerno po ay hindi magpapatalo.
kailangan po nila hindi mapapalugi. So kailangan mabayaran po muna natin yung mga taxes. Halimbawa, bago mailipat kung ano man, mayroon ba siyang nakapangalan sa kanyang lupa. Kasi para mailipat yan sa pangalan ng kanyang mga heirs, asawa, anak, eh kailangan may kumbaga tax clearance or yung tinatawag nating certificate of authorization, meaning lahat po ng taxes ay nabayaran, bukod pa yung estate tax. Ibig sabihin yung buwis po sa pribilehiyong makapagpamana sa inyong mga tagapagmana, eh sinisingil pa rin po ng gobyerno. Lalo pa, kumbaga, yan ay mayroong priority sa batas po sa civil code, yung taxes po to the government, may priority po. Kagaya halimbawa ng sa empleyado, mga unpaid wages, nandyan po yan sa mga priority or doon sa tinatawag natin preference of credits. Bago pa makakasingil yung mga pinautang doon sa operation, yung mga nag-advance ng mga stocks, yung mga inutangan, yung credit line, uunahin po yung utang sa gobyerno, sa buwis, at yung utang po sa mga empleyado na hindi pa nasusweldohan. Pwede sabihin, pwede pong mag-compromise na gano'n. Pwede pa rin po kasi sino po ba yung mga ngasiwa? Sino yung executor or administrator halimbawa ng estate ng namatay na business owner? Siya po, pwede po siyang makipag amicable settlement. O ito talaga yung utang ng tatay ko pero yung kanyang mga huling araw siya ay nagkasakit. Malaki po yung nag-gastos namin sa ospital, sa kanyang Ayun nga po, naging problema. pwede po na ito lang yung maibayad namin. At huwag yung kalilimutan kung naibigay na yung pera, eh, dapat meron ng waiver at quit claim na hindi na sila maghahabol pa ng iba pang kumbaga pondo o ari-arian. Sige po, sir, malinaw po, malinaw. Maraming salamat po, sir. Sige, salamat po. Ako, Alright, partner. Ay, meron pa. Meron po, partner. Meron pa po tayo. May isa pa po live call. Ah, yes. Mula sa Batangas, partner, balik po tayo dito sa Quezon City. Si Elizabeth ng Commonwealth ay may katanungan po sa atin ngayon. Ma'am, magandang hapon. Oo nga po, ma'am. Ay, at po yung nagkatanungan. Go ahead. Ako po yung counsel ko po, tawag nito, question sa pinapitan ko po abogado. Wala po ito kasi na-sample lang din supposedly yung nakalagay. Continue for 1 kilometer, then keep right at the road onto Skyway Extension towards SLEX. Wala na. Parang hindi naman yung consider na title ko yun, hirap na yun. Pero bakit po ninyo sinasangguni sa abogado yung dito? Ano po ba ang inyong layunin? Nagkaroon po ako, pinahalan ako ng vocal demolition kasi. Bakit po? Ano pong sinasabing kumbaga dahilan, legal grounds? Bakit po kayo In 400 papademolish? meters, keep right at the road onto Skyway Extension towards SLEX. Okay. Attorney sabi yung house. 30 minutes na may ari dito, hindi nilang kinaya ng week. Kasi solo lang ako dito. Yung ako lang po ang nakali. In 200 meters, keep right at the road. Na may problema. Yung ako lang po ang nakali yun. Dire-diretso na kung ano ba po kinaya lang sa akin. Nagarapan. Araw-araw na po ginawa sa akin. Kaya nga kaibig ako. Ma'am Elizabeth, ibig sabihin, ang nabili nyo lang ay yung building, hindi yung lupa. Hindi rin yung Continue on bilang nyo yung Skyway building, hindi Extension rin siyang towards may-ari ng lupa. SLEX. Nagtayo lang siya sa lupa ng iba, tama ba ba? Hindi po. Nagbuhay lang ako pamilya. Okay. So ano po naging problema? Hindi ko ba naintindihan? Ano na daw yung, kasi pag sinabi po natin pinapademolish ang inyong building, isa po sa mga posibilidad, yung building na yan ay dangerous and ruinous. Ibig sabihin, may imminent danger po na yan ay bubuo. Hindi na siya fit for habitation. Hindi na siya Pag-isip ko po, maganda yung building system. Ada NSA po ito. Nagkaroon ng excess ata. Kasi nabili ko lang, hindi ko lagi sa naman ako. sorry po, nagkaroon ng encroachment. Excess. Okay, so
kinokopahan lang ninyo, hindi po yan ever magiging inyo kasi kumbaga yung atin po mga lupa na nakarehistro under the Torrens title system, protected po ng mga landowners because of yung Torrens system. Kung ano lang ang nakalagay sa technical description, yan lang sa'yo. Hindi ibig sabihin na mahabang panahon nakatayo na yung bahagi ng bahay ko dyan, yung magiging akin na yan. So, ganun din po ang sinasabi. Pero karaniwan po kasi kung yung pagpapademolish ay hindi makaka-affect sa structural integrity ng inyong bahay, talagang pwede pong i-order na ipa-demolish yung kumbaga sumobra. Halimbawa, sumobra lang yung pader, sumobra lang yung kumbaga pwedeng i-demolish yan ng hindi guguho yung main structure. So, kung ganun po, dahil kayo ay nag-encroach, tama po yan. Talagang pwede kayong orderan na ipa-demolish po yan. Opo. Ay, opo. Kung i-interview po talaga ako ang sabi gano'n, pagdating ako mga ABC, nagkaroon ng settlement, bayaran na lang ang dahil bayaran. Pwede po yun. Opo. Ano po nangyari? Bakit nagkaroon ng settlement pero bakit ngayon pinapag-iba pa rin po? At yun, yes ang puno na play ibang may-ari. Ngayon, biglang nila sila nag-assign ng ibang tao. So, sila kayo sa project na. But that time, ako nung before sa 2015, nagkaroon na ng settlement doon. Nagkaroon ako ng dapat bayaran na, then sa isa mabayaran na. Ang ulat ako, bakit bigla ako yung nagkaroon ng mga ganun. Pero Nanay Elizabeth, kasi mahirap pong sabihin na may Continue settlement. for 700 Yung meters, settlement po then ba na merge left onto nakasulat? South Luzon Expressway. Ako yun ang mahirap. Pero meron po akong copy of her notes. Kung kasi sa NSA, hindi na sila naligaw ito. Na para po at ngayon, yung pinaglayan ko, yung pinaglayan ko, mayaran ko na. Okay na po. Ngayon, meron ka lang po ako at meron po In 300 meters, merge left onto South Luzon Expressway. Kasi pumayag na po ako. Pero ang sabi po ng pagkabali ako wala. Kung sino lang bayaran ng inuutot ng ako, In 100 meters, merge left. Continue on South Luzon Expressway for 25 kilometers. Makita yung dokumento na sinasabi ninyo bago po natin, bago po ako magbigay ng mas eksakto at mas komprehensibo. Meron na po tayong report na kailangan na ipasok. Sana Elizabeth, at pwede pag-resend niya na po yan, pwede po kayo ulit tumawag. Okay po, abangan po namin yung inyong pong dokumento sa aming pong Viber number. Pero sa ngayon po, pasok lang kami sa report and GFWPS. Nakikipag-ugnayan na sa iba't mga ahensya ng pamahalaan hinggil sa natuklasan floating structure sa Body Masinloksyon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Padrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon. Lifetime Attorney kinampirma ng National Task Force for the West Philippine Sea, pinahayag ni ASP Chief of Staff General Novio Flores Jr. higit sa nadiskubre floating structure na may antena at malaking 6.6 meters sa Baja de Masinloksyon. Una na sinabi ni Bronner na may mga namataang personal sa naturang structure pati na rin sa imagery na kanilang nakalap. Dahil dito, may pinalakikaugnay ng NTFWPS sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may monitor ang mga development dito at matukoy ang mga posibleng maging implikasyon ng pagkatapos at mga aktibidad ito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sa ngayon, may mga diplomatic action na rin na ginagawa ang PSA sa People's Republic of ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZFM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Naku, may 3 minutes na tayo for today. Sila Jericho Ferrer, DJB Forever, salamat po. Si Louie Vasco pala, nag-birthday kahapon, happy birthday, belated. Kay Louie Vasco. Sino ba ang
At may nangyari na ka-report agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa aming YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Don. Kapamilya, ngayon po ay Martes, ika-siyam ng Hunyo, 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ang iba't pagkwento ng pag-asa at pagkakamisama kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. Kasama nag-iisang dalaginding ng teleradyo, Tita Witch Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi rin naman bukas, kundi ngayon na. Ito po ang Action ngayon. ngayong araw na ito, nakumakinig kayo mabuti lalo-lalo na doon sa mga area na sinasakupan ng Maynilad Mother. Maynilad. Dahil po, balik tayo today. Hindi ko pa nakita listahan sa programa. Oo, Alamin natin sa pagkalaman ng affected taon ninyo. At meron din tayong update sa Lindol. Grabe, kagabi pag pinapalo up yung mga news, parang nadadagdagan yung mga damages, pati na rin yung mga tirahin. ang nabasa ko tama mo, no? 37? Parang gano'n. We started with 1, 2, gano'n. Yesterday, nung tayo nagpo-programa, 8. Tapos may dalawa na nawawala na isang building, hinahanap pa kasi isa, 4 daw sa isang supermarket. Well, hindi naman natin, of course, ayaw natin yan. Kaya lang, siyempre, habang umuupa rather, ang mga assessment, saka yung saan lalabas ang mga iba't ibang resulta. Pagkasal po natin ang Mindanao, di ba meron parang campaign ngayon sa social media, Pray for Mindanao? Yes, that's why yun natin, may kumausap sa akin kahapon or tumawag na, you know, we have to enjoy what we are given today. Oh, yeah. Life is a gift. Every day we have to be thankful because tomorrow is never promised. We must be reminded of that. And we must be ready for that. Yes. At syempre po, sa kabila ng lahat, ay bubuksan pa rin po natin ang ating video kay friend. Ano ba ito dito? Scoliosis. Luis, that's why. Yes. Kami naman na na-diagnose na with scoliosis at hindi nila alam na meron. Alam mo, na-encounter ko yung scoliosis na yan nung ako'y high school. Yung open
Opo. Paano po nila malalaman, please? Pwede po nilang tingnan ang mga apektadong barangay at ang mga interaction schedule sa aming pong website, maynilanwater.com.ph at sa po sa aming Facebook page na Maynilan Water at sa aming pong EXA account ng @Maynilan. Okay, maraming salamat, Miss Manel. Maraming salamat po sa James at Miss sa pagkakataong ito. Yan po ang Media Relations Officer ng Maynila, si Miss Manel Saide. Kaya nga, ayon kay Miss Badel, pinapayuhan niya lahat tayo ay mag-ipon ng makikita ng tipo ng tubig, sapat na supply ng tubig habang may daloy pa ang mga gripo. Yan lang, tiyakin natin malinis at well takip ang inyong mga imbakan upang manatili itong ligtas laban sa tubig at syempre sa lamok. Okay, yan ang importante dyan. Oo, totoo, dahil lalo na po ngayon, tawag dito, baka mamaya maglipana na naman ang mga dengue. Yan lang kasi clean stagnant water. Kaya may takip para maiwas maging deleted area. Okay, so yun. At dinalam na natin, ano? So, www.maynila.water.com. Kaya yun. Ang puso ng DCMM. Keep left and continue straight, then turn right to take the exit 50 on the ramp. Hindi kasi kahapon, di ba naka-special coverage tayo? Ito palang tita-titahan ko na si Tita Joan Banyaga, nag-message sa akin, may pinapabati. Dahil nandun daw sila kahapon sa lounge ng MTRCB. At kasama niya na nanonood at nagbabantay sa atin ang board members na sila Vin at Vincula, Rose Fabregat, Nestor Cuartero, Cesar Pareja, Joey Romero, at of course sa ating Tita Joan Banyaga. At naichismis niya na ako. Alam mo ba, Tita Joan Banyaga, ang totoong tropa nito ay tatay ko. Kasi yung asawa niya, May relationship ka? tawag dito, kasamahan sa trabaho ng tatay ko sa Globe Mackay. Formerly Globe Mackay, ngayon Globe na. Ito telegrama dati. Oo, yung Globe Mackay nung araw. So, I still remember pumunta kami sa bahay nila dyan sa may Sampaloc, sa may Forbes. Tapos, siya rin ang nagbukas ng pintuan sa akin pagpunta ng showbiz. Wow. Kasi mga katikit-tikit niya si Manay Maicho Maceda. Ayun, tapos binigyan ako ng, siya ang nagbigay ng unang trabaho ko after graduation. Production assistant sa Film Academy Award. Film Academy of the Philippines Award. Continue straight to the first traffic light. Hi, Tita Joan! Lahat po ng mga taga-MTRCB, keep up the good work. Thank you po. Yes, thank you to MTRCB. Now, yes, Ito na, meron ka bang pipindutin? meron. Kaunay nga po ng mga naganap na lindol kahapon. Isa ng mga pasahero sa kalsada ay sunod sa anti-traffic, ground and traffico. Naliman ang kumayang aktibidad sa magiging pagsulay ng Land Transportation Office. Naging po at magkalaknan na yung din ng Municipal Health Office ng NGO Malay na siyang direkta na nagsuwang ng mabilis ng screening at testing ng mga sufferer. Ipinagalang naman ng mga otoridad ay In 100 meters, turn right onto PA Morales Road. patunay na responsable at disiplinado ang mga namamasada sa isla. Sa pamoso,
Continue for 100 meters, then turn left onto the right. In 80 meters, turn left onto the right. In 40 meters, turn left. Continue for 400 meters, then turn right onto Requesto Avenue. Nagkakahalaga ng 510,000 pesos kasama din sa nasusuka ang mga otoridad ng Baybag Money, cellphone at mga non-drug evidence. Ina-refer ng PDEA at PNP ang minor de edad sa Cebu City Social Welfare and Development Office na naglabas ng certificate tungkol sa preliminary discernment sa minor de edad at ang korte ang naglabas ng final determination tungkol dito. Ako si Pasha na nilihinsa ng Kapilagyo dito. Nagumulat para sa Kapilagyo dito na muli Balitang Totoo. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stayed true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cortez, news anchor, In 80 meters, turn right onto Requesto Avenue. having three capsules tested and proven na may alpha, beta, and gamma aminobutyrin. In 40 meters, turn right. Three capsules, dito ako bilhin. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZWB. Hanapin naman ang Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. In 200 meters, right at your destination. Tailored for combat. Follow the plan at GoToCityNetwork.com/the In 100 Master meters, Channel right at your destination. Get the exclusive updates, catch-up videos, and full episodes, which you can also watch via the GMA Player. It's here. Yes. Wait a minute. Yes, yes. This Yeah, one. that. Thank you. Yes, sir. Put Thank you. everything in the cart, please. Yes, the total toll is 325. Okay. Okay, sir. Passengers sharing their location. Turn left onto Pueblo 2 Road. Head southeast on Requesto Avenue, then in 80 meters, go straight onto Chico Avenue station. Continue for 600
Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Ah, paalam po muna pa samantala po. So, ewan ko kung ano to. Tama ba? From ano yan, Pasay to Laguna. Ano? Tama ba? Oh, Pasay to Laguna. Okay, so yan, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.